Sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano kayo pwedeng makatipid ng mobile data ninyo sa Android phone ninyo. Kumbaga ituturo ko sa inyo kung paano hindi agad maubos yung data ninyo. Lalo na yung mga apps ngayon, yung mga games ngayon, grabe umubos ng mobile data. So ito guys is second phone ko and sobrang bihira ko lang siya gamitin sa labas ng ginagamit yung data. Normally pag nasa bahay lang talaga through Wi-Fi. Pero kung titingnan nyo, may mga bumabawas dito na Facebook, may Messenger, may speed test, Telegram, LinkedIn. Di ko naman ginagamit yan pero may data pa rin na binabawas. And even KB lang yan, pag pinagsama-sama mo yung KB na yan, lumalaki din. And para mas makita nyo pa, so ito yung main phone ko. And makikita nyo, yan currently yung Facebook, nakagastos na ako ng 120 gig Shopee. 9 GB, no? Even, bihira ko lang naman i-open yung Shopee app pag nasa labas ako. Pero, ito na yung total na nagamit niya dito sa cellphone ko. Gmail, di ba? 5 gig. So, yung mga simple notifications na nagpa-pop up lang dyan, yung mga reminders ng Steam sale, yung pag-notify sa'yo pag may bagong playlist, pag may bagong kanta, akala mo maliliit lang yung binabawas sa'yo pero eventually pag pinagsama-sama lahat yan, ilang gig na pala yung nawawala sa'yo. So meron tayong ida-download na app. So pwede nyo siyang kunin sa Google Play Store. So yung ginagamit ko is yung Glasswire Data Usage Monitor. So ang gagawin kasi natin guys is ito turn off natin yung mga apps na grabe gumamit ng background data usage. Ibig sabihin guys ng background data usage is even hindi mo ginagamit yung certain application is bumabawas siya ng data. Like for example, Facebook, kahit hindi ko yan ino-open is nire-refresh niya kung ano ba yung bago, kung sino ba yung friend ko na may birthday, ano ba yung trending ngayon, para pag inopen ko yung Facebook, yun agad yung mga lalabas. And yun yung mga isesend niya sa'yo na mga notifications. So hindi lang yun sa Facebook nangyayari, sa bawat application. So gawin natin, open lang natin yung application, yung Glasswire, then get started, go to settings, then allow lang natin yung permission niya. So ngayon pag nandito na tayo, no, so ito December, so yan, naka 18 gig na tayo, pero ito is mobile and Wi-Fi. So pag tinignan natin yung November, ayan, no, grabe, naka 843 GB tayo, sobrang laki. So ang gagawin nyo guys, dito sa taas, ilalagay nyo lang siya sa mobile. So, maliban na lang siguro kung naka-prepaid wifi kayo, no? So, kailangan baguhin nyo parehas yun para makatipid kayo. Pero, example ko na lang is for mobile data lang. So, yan, this December, naka 309 MB na tayo, no? Sabi ko nga, hindi ko naman madalas ginagamit yung phone na to. Talagang sobrang bihira lang. Pero, hindi ko namamalayan, nakaka 309 MB na pala ako. And nung November, naka 1.9 GB na pala ako, even though second phone ko lang naman siya. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na kahit maliliit lang yung binabawas niya, pero sa loob ng isang buwan, hindi mo namamalayan, sobrang laki na pala na nagagamit sa inyo pag pinagsama-sama yung mga applications na yan. So ngayon ang gagawin na natin is ito turn on natin yung firewall niya para may mga applications na hindi gumagana yung mobile data. So pupunta kayo dito sa baba, yung pangalawa dyan, yung parang shield. Then may makikita kayo dyang firewall. So ang gagawin natin is ito turn on natin yan. Okay, then next. Then accept. So, ang mangyayari dyan guys is magko-connect siya sa VPN para mag-turn on yung firewall niya. So, actually may paraan din naman para hindi kayo mag-connect sa VPN pero kailangan ng Shizuku. Medyo mas komplikado ng konti. Ito is mas madali. So, okay lang natin. Hindi rin naman masyadong malaki yung effect niya sa speed ng mobile data ninyo, no? Anyway, once na na-turn on nyo na yung firewall, ang gagawin nyo is itatap nyo yung color green dito para ma-block yung mga applications na hindi naman kailangan. So, example lang natin guys is YouTube. Ayan. So, for example, si Mr. Who's the Boss, no, click natin. So, ayan, makikita nyo. So, nag-load yung video. Pwede natin i-forward. Naglo-load. Pero, what if, no? Punta ulit tayo ng Glasswire. Hanapin natin YouTube. Ayan. Then, click natin tong green circle. Click natin apply. So, exit ulit natin yung YouTube, no? Then, balik tayo. So, yan, no? So, mapansin nyo, ngayon is hindi na naglo-load yung YouTube, no? Even na naka-turn on yung mobile data nyo, ayaw nang mag-open, ayaw na mag-load ng YouTube kasi nga, naka-block na yung application na to na gumamit ng mobile data. Ngayon, syempre, itong firewall ng Glasswire, hindi nyo naman to gagamitin para i-block yung Facebook, hindi nyo man siya gagamitin para i-block yung YouTube, depende na lang sa inyo. Pero ang gagawin natin sa kanya is i-block natin yung mga apps na, for example, Spotify, hindi ko naman siya madalas ginagamit, speed test, yan, yung mga games. Basically, ito turn off nyo yung mga applications na dahan-dahan umuubos ng mobile data nyo habang nasa labas kayo nang hindi nyo alam.
Ngayon, take note lang pala guys na yung firewall niya is affected both mobile data and Wi-Fi. So, even turn on natin tong Wi-Fi, turn off natin yung data. Pag in-access natin yung YouTube, so, ganun pa din, hindi pa rin siya naglo-load. So, ang gagawin nyo lang is i-turn off nyo na lang yung firewall once na nakauwi na kayo sa bahay nyo para gumana talaga yung Wi-Fi mo. Then, ayun, maglo-load na siya. So, ayun lang guys, quick tutorial lang ulit tayo. Hopefully, nakatulong sa inyo to kahit papano. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.